it in a manner that you are not antagonizing the community. Yun lang pakiusap ko. Kaya madabawin nyo. It pains me na ako, local police ako ng Davao. Tapos ganun, parang ang mga pulis na ang tinatakot na lang mga tao. Unahin mo natin si Mr. Ito, maliwanag ba? Malinaw ba ang ating audio? Sige, tuloy natin ha. Ito alam mo kung may tanong ako bago tayo magsimula, Abalos ha. Ito'y tanong lang naman. Dapat ba ipagbawal ang mga politikong ngiwi? Nagtatanong lang tayo, wala tayong masamang ibig sabihin. Kasi alam nyo, may mga kasabihan na ayaw ng mga Pilipino at napakadelikado para sa bayan ang taong ngiwi. Oo, kaya lang kasi napupuna, kalat na kalat po ito. Napupuna sa buong social media yung pagkagngiwi mo. Minsan gumaganong-ganong ka, Abalos eh. Ako naniniwalang hindi ka gumagamit madalas, hindi ka gumagamit. Oo, pero ako'y naniniwala. Kaya lang kasi bakit ngingiwi-ngiwi ka? Kaya natatanong ko, ikaw ba ay sang-ayon na dapat ipagbawal sa batas yung mga ngiwi-ngiwi? Sige, obserbahan nyo si Abalos. Carlo Catullo po, Your Honor, Minister po ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat po, Your Honor, sa pagkakataon pong ito. Hindi pa po lawyer, Your Honor, and Secretary Abalos is... Pareho tayo. Apo, si Secretary Abalos po ay lawyer, pero balikan ko lang po konti yung sa opening statement niya. Maraming salamat po, Secretary Abalos, sa pagbabasa po ng testimonya ni alias Amanda na puro kasinungalingan. Hindi niyo po siya kilala, Your Honor. Kilala po namin kasi kasamahan po namin. At ayaw po namin ibulgar dito yung kabastusan at mga kasamaan na ginagawa. Yan, Abalos. Hindi mo kasi alam yung ginagawa ninyo. Hindi nyo kilala yan. Tatandaan natin, sa bawat organisasyon, may jablo. Kahit nga kay Jesus may Judas, di ba? Kasi mga inggitero. Yang sinasabi nyo, mga tiwalag, mga inggitero. Babuyan na ginawa niya sa loob. Ayaw po namin kasi babae po siya. Okay, kami po nakakalam niya. At nasa korte po yan, alam ko po, bilang ordinary Pilipino, hindi po natin i-discuss po yan. Ito po, Attorney, Your Honor, and through Secretary Abalos, dito po tayo, kini-question po namin ang excessive pangaharas at panggigipit na ginagawa po ng kapulisan po under your supervision po. Wala po kayo doon during June 10 po at nandito po mga ground commanders, sila po ang nandun at kami po ang nandun. Alam po namin ano ang nangyari. And in your opening statement, sinusupervise nyo talaga sila. No, kung sinusupervise nyo po sila, alam nyo ba po, Secretary Abalos, na excessive force, ilang batalyon, platoon, Region 10, 11, 12, 13 ang pinal doon in different compounds. Pangalawa po, may namatay po na 2 katutulong dilaan because of trauma. Alam niyo po ba yan? Because sa ginawa po ninyo na hindi po included doon. Hindi kasi nila alam. Wala kayo doon. Hindi nyo alam yung excessive force. Alam nyo, ano kasi kayo, one-sided din. Nakaganon kayo para kayong kabayo. Nakatira kayo, Abalos, sa bubble nyo. Ito, importante. Alam mo, kaya hindi ako nanonood ng mga vloggers ng mga panig kay Duterte. Ang pinapanood ko yung mga Ensimada vloggers para nakikita natin yung anggulo nila at masasagot natin. Ito sila Abalos kasi nakatira sa bubble nila. Kayo ba ay nasa happy place? Kasi parang wala kayo sa realidad. Hindi nyo alam yung nangyayari sa buhay. Hindi nyo alam kung anong nangyari dyan tapos magsasali-salita kayo. Nangyari dyan sa KOJC. Nakatira kasi kayo sa bubble. Pakinggan nyo yung kabilang side ng nauunawaan ninyo. Bilang Secretary of Internal Local Government, dapat nasa gitna ka, patas ka. Pakinggan mo yung parehas na anggulo. Ang problema dito, parehas kayo ng katukayo mo na si Boying. Lagi meron na kayong desisyon kung sino ang tama, sino ang mali. Kaya nga kasalanan ninyo kung hindi sumusuko ang mga katulad ni Bantag, ni Tebes, ni Pastor Kibuloy at dadami pa yan. Ngayon, natakasan naman kayo ni Goo. Bakit? Kasi hindi sila nakakakita na kayo ay patas. Simula pa lang,
politiko na kayo, pinag-iinitan nyo yung gusto nyong pag-initan. Hindi patas ang tingin ninyo. Kung ang tingin ninyo sa taong bayan, patas, yung mga yan ay magsisisuko. Kahit ako tanungin nyo kung ganyan, and I have the capacity, hindi pa nga nagsisimula, hinusgahan nyo na eh. Oh. Pambira kayo. Sige, diretso. Search po ng compound. Hindi po compound ng Kingdom Jesus Christ yun. Yun po compound ng Bilaan Tribe. Sinali po nila doon. Pag-search, tinutukan ng baril 4 a.m. in the morning. Pangatlo po, hundreds of children there sa aming compound were traumatized until now. Nagsisigaw, nakakita. Andaan nyo po yung kingdom. Una, Abalos, kailangan mong malaman to, parang hindi mo alam. Yung kingdom po ay tahanan. Nasa batas po yan. Ang tahanan nirerespeto. Pangalawa, reliyon po yan. Abalos, sana magkaroon ka ng galang sa reliyon. Ng pulis. May anak po ba kayo, Secretary Abalos? Nagsisigaw po, Your Honor. You do not direct your question Sorry to po. another resource person. Yes Direct po. to the chairman. Yes po. Sorry po, Your Chair. Your Honor po. Na-traumatize po. Gaya nyo si Banat Nay. May anak ka ba, Abalos? True senator ba to? Ganon. Nanginginig po, nagsisigaw every time makakita po ng police because po sa ginagawa na. I will correct po, Your Honor. Hindi po namin kinikwestiyon ang trabaho po nila. Ang kinikwestiyon po nila, how did they conduct the operation? Itong ginagawa po nila until now po, kinikasing na po kami dyan sa loob po ng compound. Sabi po ni Secretary Abalos, Your Honor po, Mr. Chair, according to him po, babagsak po daw ang Pilipinas pag hindi na gagawin ang trabaho nila. Hindi po. Babagsak po ang Pilipinas pag wala pong titindig sa katotohanan at marami. Brother Carlo, pasensya na po, maputol kita. Ang kapal na mukha nun. Sinabi ni Abalos yun, babagsak ang Pilipinas kung di nila gagawin ng trabaho. Pupustahan tayo, Abalos. Lumayas kayo dyan sa posisyon ninyo. Tataas ang Pilipinas. Pare-parehas kayo. Ikaw, si Boying, sama mo na si Marcos, sama mo na si Tamba. Umalis kayo dyan. Tingnan ninyo kung hindi umangat ang Pilipinas. Pustahan tayo. Kahit batang musmus, ilagay mo dyan. Aangat ang Pilipinas. Sa totoo, hindi kayo nakakatulong sa Pilipinas. Real talk lang po. Hindi kayo nakakatulong sa Pilipinas. Abala pa nga kayo sa Pilipinas. Nakalain nyo yung nananahimik na Davao. Napaka mapayapa. Ginagambala ninyo. Tapos magsasalita ka ng ganyan. Kung hindi nyo gagawin ang trabaho nyo, babagsak Pilipinas. Ginagawa ba ninyo? Asa na yung drug hole? Bakit hindi kayo manawagan ng drug test? Yan ang dapat panawagan nyo, drug test. Kung ginagawa ninyo, ang trabaho ninyo. Bakit duwag kayo lahat sa drug test? Ako'y nagtatanong lang. Bakit ba problema sa Kamara, sa inyong mga sekretary, ang manawagan ng drug test? Ano ba problema nyo sa drug test? Pambira kayo. Itong takot laban po sa pang-aabuso po. Kaya po kami dito sa Kingdom of Jesus Christ, tatayuan po namin ito. Kahit po binigibit po yung boses namin, kahit po finifilter po ang lumalabas sa media. Ano po kayo makikita lumalabas sa media? Kami lang po sa SMN, di ba? At sa social media. Maraming salamat po sa tumutulong po. Yan po ang tanong namin kay Secretary Abalos. Alam niyo po ba na excessive po yung ginawa po ninyo? Alam niyo po ba yung panghaharas na ginagawa po nila doon sa amin? Maraming salamat po. Thank you. You may respond, Secretary Abalos. Yes, maraming salamat, Pastor. Sige. Paklaruhin ko lang. Hindi po ako, Pastor. Kingdom Minister po. I'm sorry. I apologize, Minister. Okay. Unang-una, para lang maklaro po rito, under the law, I supervise. Pero with regards to operational control, wala po tayong kinalaman dyan. It's purely a police matter. Pagdating po sa babae niyan. Ngayon, ganito lang po yan. Maraming Ano? Polis mo yan, pambira, walang kinalaman. Pwe! katanungan tungkol sa excessive force, etc. Alam naman po natin na si Pastor is a well-loved person sa lugar po ninyo. Alam po natin yan. No? And we respect your belief. Kanya-kanya po tayong respetuhan po dito. Nirespeto. Hindi nga nyo nirespeto. Kami nga, hindi member ng KOJC. Nirespeto namin sila. Yung bang paakyat-akyat ng padrama-drama sa truck, nirespeto nyo. Papasukin nyo yung bahay.
ng fully armed men. Respeto. Gagawin yung compound, yung harap ng KOJC. Maglalagay kayo ng surveillance dyan. Yan ba ay respeto, Abalos? Abay, napano ka? Pero of course, alam nyo, basta masyado marami, kuminsan yung emosyon might go in the way. Magpalagay natin ang napadalang pulis. No? Ito po yung pinaliwanag sa akin. Nagtanong ako after the operation. Madala natin dyan 20, 30. No? Tapos ando ng daming tao with so much emotions. Siguro hindi mo masabi kung ano mangyari. No? Hindi mo natin masabi. Nagawa nga ng NBI Ano ba? Ikaw ba ay nasa happy place? Ako yung nagtatanong lang. Ano ba hindi? Iilan lang yung NBI, oh. Mapayapa, alam mo, ito sikreto ng buhay, Abalos, ha? If you want people to respect you, respect them. Bakit maayos yung pagpa-search ng NBI? Bakit? Nirespeto nila yung tao, eh. 'Di ba? Hindi naman kailangan tuwing magse-search, magwa-warrant of arrest kayo, talagang gigibahin niyo yung bahay. Hindi po gano'n. Nagawa ng NBI. Kung ako sa inyo, nagmukha kayong walang alam do'n. Nagmukhang unprofessional kayo, Abalos. Itong mga pulis na ito. Bakit kayang gawin ng NBI, hindi kayang gawin ng Police Torre? Yun ang tanong. So the only way to do it is probably, sabi nga nila sa akin, is magdala tayo ng contingent to show force. Pero ito po importante. Show force. Teka muna, Raquel Bolesa, maraming salamat. Naku, from Canada to. Oo, from Canada kasi Canadian dollars. Naku, mag-iinggit si Master. Raquel Bolesa, maraming salamat po. Pero importante ang maximum tolerance. Importante, huwag lumaban. Maximum tolerance ba yung ginawa ninyo? May mga tinutukan kayo ng baril doon sa doon sa bundok, doon sa Prayer Mountain, meron kayong may dalawang namatay, maximum tolerance. Sinaktan nyo yung babae, itinapon ninyo, iginapos nyo yung mga tao, maximum tolerance ang tawag mo ron, Abalos? Ano ka ba? Importante, huwag mamaril. Importante, huwag maluntok. Tanggapin lahat. Nakita nyo at higit sa lahat, huwag pumatay. Nakita nyo naman, winawater cannon ng pulis. Kitang-kita yan. Pero may dinimanda ba ang pulis? Parehas kayo ng mainstream media. Sa dami ng pangyayari, alam mo yung, halimbawa, sabihin na natin siyam yung atake na ginawa ng pulis. Isa lang sa KOJC, ang minamagnify pa ng 10 ng mga kampon mo na mainstream media, yung pagbabasa. Hindi naman water cannon na matulis yun, na malakas yung pressure, na nakataas pa nga Tingnan nyo, ang dami nyo. Nagpunta ba kayo doon sa mga namatay? Sige nga. Ang nakita nyo yung water cannon, yung namatay, hindi nyo pinuntahan. Alisin mo kasi yung shades mo. Wala po kami pinademanda, Minister. Wala po. Naunawa po natin because, let's face it, pagdating sa ganyang operation, it's height of emotions Nangyayari po iyan. No? Kaya importante po dito talaga ang maximum restraint. Hindi bale sa mga sinabi po ninyo, okay? No, we will take note of that. At maraming salamat, sinabi po ninyo yan para matignan din naman namin at maano po namin na Minister. Okay. Thank you, Secretary Abalos. Thank you po. If you have observed, Secretary Abalos, during the last meeting, na-take up namin dito, na tila, ako, coming from me mismo as the chairman, I was the former chief of the Philippine National Police. Mahal ko itong mga police. Ako rin ay tubong Dabawinyo. Mahal ko itong mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Taga-Davao ako, Dabawinyo ako. Kaya, I am caught in between. Kaya ngayon, nakikita ko talaga. Pagdating ko sa Davao, last weekend, umuwi akong Davao. Pagbaba ko sa airport, dumiretso kagad kami, palabas. Paglabas, sabi ko sa driver, huwag kang kumaliwa, kumanan ka, daanan natin yung Kingdom of Jesus Christ, titingnan natin. On the way, daming checkpoint,
Sabi ko, U-turn ka. Pagbalik, checkpoint na naman. Tinanong ko yung mga patrolman. Dong, is that face mask part of your uniform talaga? Wala namang COVID ngayon eh. Bakit kayo lahat naka-face mask? Ano ba yan? Intimidating factor ba yan? Ginagawa ninyo? Ang patrolman, hindi makasagot-sagot. Sabi ko, alam ko you're just following orders. Part of your uniform ba talaga yan? Hindi makasagot yung patrolman. Anyway, sige lang, I will... Kita mo ang KOJC po, dun sa mga hindi nakakaalam, ay tabi po ng airport. Kaya nagki-create po ng problema yan. Ang Davao po is international airport. Marami pong lumalabas at pumapasok sa Davao diyan sa airport na yan. Tapos maglalagay ka ng kabilaang checkpoint. Abalos, ano ang purpose niyang checkpoint na yan? Kita nyo, pati si Bato nakita. Oh, hindi nyo alam yan. Ano kayo, mangmang? Nagtatakip daw ng muka. Kung ako din talaga, pag tatakpan ko mukha ko, nakakaya yung ginagawa nyo. Isipin mo, nag-aral ka pagkatagal-tagal na pulis. Tapos gagawin kayong checkpoint lang dyan. Ay, nako kayo. talk to your commanders. Kasi, ganito, sir, DILJ, taga Davao ako. Ramdam ko yung sentimento ng mga tao ng Davao. Right now, kahit anong sabihin natin, talagang ang kanilang pagtingin sa pulis ay nagbago. Correct. Talagang imbis na matuwa, matagal nilang minahal ang pulis, Davao City Police Office. Panahon mo lang yan. Abalos, Torre, Marbil, nagbago ang tingin ng mga Pilipino sa pulis. As I've said during the previous hearing, ilang taon yan, Hall of Famer, Best City Police Station of the Year. Dumating ang punto na hindi na yan pinapasama sa competition dahil palaging best, hindi na manalo yung ibang syudad. Ngayon, parang biglang bumaligtad yung... Di ba kayo nakakahiya? Ang daming bilib sa mga Davao Police dahil laging panalo. Gentleman, professional, binababoy nyo. Binababoy nyo. Nagmukha kayo talagang walang alam sa ginawa ng NBI. pagtingin ng mga tao. Now, sabi ko, kayo, Colonel Marantan, you are the city director, you are trying to arrest 1 or 4 persons na ko-accuse ni Pastor Kibuloy. Siya lang hinahanap ninyo, di ba? So, teka muna, sabi dito, sabi, Coach Oli, baka madama yung idol kong Busita kapag pinagbawal yung ngiwi. Bakit ngiwi ba si Busita? Bakit si Busita? But in doing so, you are alienating yourself from the rest of the community. Alam naman natin yung ating policing concept na the police is the community is the police. Dapat ang samahan natin dyan ay maganda. Pero ngayon, it pains me. I am a Davao City Police for the whole, for my whole life. Police ako ng Davao City, pero naramdaman ko talaga. Parang galit na yung mga tao doon sa kanilang local police. Kaya maganda na dito ngayon si Secretary Abalos. Because I was talking to General Torre, at luckily wala siya dito. Tagpaalam siya, may letter siya na hindi doon siya makarating because of a very important matter. Ngayon sir, ikaw na lang kausapin ko. Pwede bang mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao? I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest yan. Pero yung pag-antagonize, mga tao feeling harassed, every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi mo lang makita yung nameplate, naka-mask na gano'n. Very intimidating, sir. I tell you, police ako. But at the same time, I am local, I'm a Davao local. Alam ko yung panaramdaman ko. Kaya pwede ba tayo mag-adjust? Ano, dito sabi, isipin mo, pinagtatanggal nyo ang mga Davao Police, tapos pinalit nyo ng mga ganyan. Ang gusto kasi nitong mga ito, hawak nila sa liig eh. Na para maging friendly naman yung police. We're not stopping your checkpoint operations. You can checkpoint anytime you want, anywhere you want. But please, do it in a manner that you are not antagonizing the community. Yun lang pakiusap ko. Ayaw madabawin nyo. It pains me na ako, local police ako ng Davao. Tapos ganun, parang ang mga police na ang tinatakot na lang mga tao. Alam ko, police are just, you're just taking orders. Even the General Torre is just taking orders. Even the CPNP is just taking orders. Ang sa akin lang is, ayusin natin. Dahil pag hindi natin ito na-address, darating ang punto na talagang baka mag-rebuild yung buong Davao City laban sa gobyerno, laban sa PNP. Dahil ako mismo naramdaman ko eh.
It pains me to see that yung matagal na namin na pinag-establish na relationship ng community at ng police, ay yung biglang nasira. Yun lang sir, nakiusap lang ako sa inyo. Sir Please Chair. adjust your operations Sige, in a manner na Abalos. hindi antagonizing to the public. Yeah. Yun lang sir. Mr. Chair, maraming salamat sa pagsabi po ninyo, no? And I will make sure, no? This is my own commitment, Mr. Chair. Mag-uusap po kami nila Colonel Hansel. Ito sabihin ko, Abalos, tigilan mo na yung kakagulo dyan sa KOJC o tsaka dyan sa Davao. Huwag na kayong sumipsip kay Marcos kasi huwag ka nang tumakbo bilang senador. Hindi ka mananalo. Pero sa aking banda, sa isang side, gusto ko rin tumakbo ka nang mapahiya ka. Oo. Kaya lang, syempre, pag tumakbo ka, kahit naman matalo ka, makakaipon ka ng pera. Alam naman natin yan di ba? Oo. Alam mo namang matatalo ka, Abalos. Anong purpose ng pagtakbo mo? Matatalo ka. Alam ko at alam yan ng pamilya mo matatalo ka. Bakit ka patatakbo? Nila RD Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, no? Na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin ng bawat isa po rito, no? I will go there, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you sir. Alam ko, you mean well as a Secretary of Punta ka Local rito, abangan Government. ka namin. Punta ka na rito, abangan ka namin. Mag-jogging tayo. Local government, hawak mo yung kapulisan, hawak mo ang local government. And you've been a mayor. Alam mo naman siguro kung paano natin i-deal yung police pag ikaw ay local chief executive tapos parang binababoy ka na ng police para bang wala ng respeto sa'yo. Talagang maramdaman mo talaga sir na iba na ito. Something must be wrong. Something is behind all this happening. So please ayusin natin before this erupts. Sasabog ito pag hindi natin aksyonan dahil ang mga tao doon galit na talaga. I'm just telling you as a resident of Davao City. Sinasabi ko na ito sa'yo para maka-adjust kayo sir. Yun lang. Hindi kami nakiusap na ihinto ninyo paghanap kay Pastor Kibuloy. Hindi kami nakiusap na ihinto nyo yung checkpoint operations nyo dyan. Dahil that would be to the benefit of everyone. Pag may checkpoint, tuwang-tuwa kami noon. Safe tayo pag may checkpoint. Wali ka dyan. Anong purpose ng checkpoint? Walang purpose yung checkpoint dyan Anong benefit? Mali ka dyan, Bato. Pasensya na po Anong benefit? Benefit. Walang benefit po yung checkpoint dyan. Nagagalit na mga taga-Davao. Tanungin nyo yung mga kababayan nyo rito. Nagagalit mga taga-Davao kasi walang purpose yung checkpoint na yan. Dati naman walang checkpoint dyan. Bakit nagka-checkpoint ngayon? Ay, sorry Bato, pero I think mali ka rito. Pero pag ngayon, pag may checkpoint, piling intimidated mga tao, ano naman kayo mangyari? Nakamas na naman yung mga pulis. Walang, hindi makita yung mga pangalan. Kausapin mo, ayaw sumagot. I don't know how I think nasa iyo ang solusyon nito. Please, up on this, sir. Yun lang hinintay natin. Mr. Chair, I assure you that binibigay ko po ang pangako ko sa inyo at sa mga taga Davao, no? Lahat po ito, yung mga protocols, yung mga walang mask, yung mga pangalan dapat nandyan, notifyan lahat kung ano nangyayari. Kasi kung hindi nila alam ng yung nangyayari, dyan nagsisimula yung suspetsahan Dapat alam nila bakit anong purpose po ito and we'll start this dialogue. I assure you that, Mr. Exactly. Nakatakip ang mukha ninyo, meron kayo dyan sa halat, kinakausap, Abalos. Bakit kayo nandito? Hindi sumasagot yung mga pulis. Hindi alam anong purpose nyo, bakit kayo nandyan. Duwag sumagot yung mga pulis kaya nagagalit ang mga taga-KOJC. Diba? Kung gawin sa bahay mo yon, type mo, tandaan mo babaliktad ang mundo. Mauupo at mauupong presidente si BP Sara. Paano kung gawin ng mga pulis sa bahay mo? Magkaroon ng mga pulis dyan sa harap. Type mo? O sabihin, hindi naman ako may warrant of arrest. Sa ngayon, wala pa. Malay natin, pag upo ni BP Sara, meron ka na rin kaso. Diba? Mr. Chair, I assure you that. Thank you, sir. Because alam ko, yung mga pulis na yun na gumagawa ng checkpoint, sama na sa kalooban nila dahil taga-Davao rin sila Alam rin nila na ano feeling ng mga kapatid nila, ng mga parents nila sa mga ginagawa nila. They're not doing illegal, but they're just doing, to tell you frankly, improperly yung ginagawa nila. Bakit mag-checkpoint ka, palagi naka-mask, kailangan, tapos hindi makita yung pangalan. Yun lang sa akin. We must be friendly, Hansel. We must be friendly to the people. Kahit na hanapin mo si Pastor Kibuloy, I tell you, hindi kita harangin. Wala kami problema dyan. Do your job because it is your sworn duty. Gawin mo. But it is also your sworn duty. Pero Bato, mali ata hahanapin. Ano yung gusto nyo pasukin ng pasukin? Okay lang, hanapin si Pastor Kibuloy. Ano yan? Want to sawa? Anli pasok kayo dyan sa KOJC? That is harassment.
Di ba? Walang problema sa paghahanap. But the manner ng paghahanap nitong mga pulis na ito ay parang hindi nag-iisip. Parang wala silang intel. Ilang beses nyo kailangan magbalik-balik dyan sa KOJC. Wala po dyan si Pastor Kibuloy. Kung nag-iisip kayo, hindi po magtatago si Pastor Kibuloy dyan kung saan ang tapat ay napakadaming pulis. May checkpoint pa laging pinapasok. Yung mga pulis ba ay Senator Bato ay hindi na marunong mag-isip? Wala ba kayong intel? Hindi po hinahanap si Pastor Kibuloy sa KOJC. Hinaharas nila ang Maka Duterte. Tawagin na natin kung ano ang mga dapat itawag dyan sa mga pulis na yan. Mali po talaga. Alam natin ang purpose nila dyan. Hindi hanapin si Pastor Kibuloy kung hindi harasin ang mga kaalyado na nga malalapit kay PRRD. To love the community. Am I correct? Alam mo yan, Senator Pakita Bato. mo. Mahalin mo yung taga Davao. Huwag mo kalabanin yung mga tao doon. You reach out. Ha? Yun lang ang pakiusap ko sa inyo. Ito po itutuluyan natin. Ito pa. Saglit i-discuss natin to. Ito dito, barado si Abalos. Secretary Abalos, Your Honor, as well as Undersecretary Felix T, that this is not disallowed. In fact, this is legal. With due respect, I disagree. Because the provision of Section 7D of Republic Act 6713 is very clear, Your Honor, with due respect to our Honorable Secretary. And that during the press conference, he clearly said that there is this reward, implying implanting into the minds of the people that he already received it. But he clarified it today that he did not receive the award yet. But if we read the law, Your Honor, the clear Ito, ang pinag-uusapan dito is, ang kina-question ng panig nila Atty. Torion ay yung bakit nagkakaroon ng reward money para kay Pastor Kibuloy. That is very dangerous. Pwedeng i-shoot to kill si Pastor Kibuloy na mayroon tayo na pag-alaman, pagkapatay, mas malaki pa ang magiging reward. Yan po ay illegal. Illegal per se, ang paglagay ng reward kay Pastor Kibuloy. Kasi galing po sa private. Pakinggan natin ngayon. Yan po ang pagtatalunan. letters of the law state public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. And what are those disallowed to be indirectly accepted or solicited? Bawal. Indirectly or directly solicited na reward para sa paghahanap kay Pastor Kibuloy, illegal. Gift, gratuity, favor, Your Honor, entertainment, loan, or anything of monetary value. The fact that the Secretary, Your Honor, entertained the reward is in effect an indirect favor that he granted upon the person unidentified to put up this award. And this is even made graver, Your Honor, in the light of the fact that this was done in the course of his official duty as the supposed implementer of the law, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. He is the Secretary of Interior and Local Government who manages the entire gamut of government operations insofar as law enforcement is concerned. Therefore, he should have high moral as well as legal ethics to refuse such. Natawa ko kay Torion High moral, legal ethics. Ngingiwi, paano high morals? Hindi ko po pinagbibintangan si Secretary Abalos, but I think he should explain also. Kasi kalit na po sa social media yung pagngiwi-ngiwi niya. Di ba? Syempre, can we blame the people? Mabiblame ba natin ang taong bayan kung iba ang iniisip dito kay Abalos, bakit siya ngiwi ng ngiwi? Kailangan i-explain din niya yan. Kailangan nga magpa-drug test din siya. Observe nyo to si si Abalos iiling-iling lang. Favor, Your Honor, directly or indirectly, because public office is a public. Alam niya, kasi tandaan nyo yung Senate, meron po silang monitor. So nakikita nila, sa pool sila ng camera. Okay? Alam ni Abalos, sa pool siya ng camera, habang nagsasalita si Torion. So ibig sabihin, nagsasalita ng may sense si Atty. Torion, masakit para sa kanya yun.
So tingnan niyo ang reaction ni Abalos habang nagsasalita si Torion na may sense. At alam niya nasa TV siya. Public trust. Any air of suspicion must be Tingnan mo, ngumingiwi ka na naman, wag mo kong iwian, Abalos. Hiningiwaan mo yung taong bayan eh. Kaya tuloy napagkakamalang ka, tas magagalit ka pag sinasabing iwi ka din. Talagang ganun ka ng ganun eh. Di ba? Paliwanag mo, bakit ka bingiwi? Ako kasi ganyan din, pag nasusobrahan sa kape, ngingiwi-ngiwi. Gaganon, oo. Nagpapalpitate ako. Pero, nasobrahan ka ba sa kape? Ako, willing ako magpa-drug test. prevented, Your Honor, to be accorded to him. Ayan o, pala yung ngiwi mo eh. Ang nangyayari, parang iniisip siguro ng taong bayan, agitated ka, medyo nagpapanik ka, kaya kailangan mo nang, kailangan mo nang may reaction sa katawan mo, kaya ngiwi ka ng ngiwi. Him. So therefore, if we read cases regarding the Villanueva case, Ayan na naman. Wala tayong matatapos nito, Abalos, kung ngingiwian mo kami ng ngingiwian. Sinapupuna ng taong bayan yan eh. from the Ombudsman versus Maria Rowena Regalado, Your Honor, it is very clear that any air of suspicion, if you are a public officer, especially in the case of Secretary Wala na. Dapat hindi ka umattend ng Senate hearing ng nangingiwi. Wala na. Mali yun. Ay, kung cause yan ng kape, dapat hindi muna siya nagkape-kape para hindi siya ngiwi ng ngiwi dyan. Abalos, who heads the PNP, Your Honor, he has direct administrative supervision over the PNP. He commands them, Your Honor. Then he should have exercised that becoming modesty to entertain directly or indirectly any favor from any person, because that would cast aspersions. Tinakpan niya na. Hoy, wag nyo kasi mapuna-puna yung ngiwi niya. Tinakpan tuloy yung bunganga. Wag nyo nang pupunahin ang ngiwi nito ha. Sige, para hindi niya tinatakpan yung bibig niya. Insofar as his reputation, it is illegal under the law, Your Honor. That is being said with due respect, Your Honor. Yes, Attorney. Before I recognize Secretary Abalos, pakibasa nga ulit yun, yung sinabi mo kayo na gratuity favor. Public officials shall not solicit or accept directly or indirectly. Yung word na indirectly Okay, so Yung ano yun? sasabit any gift, gratuity, favor, Gratuity, favor, entertainment, entertainment. loan, or anything of monetary value. An award has a monetary value. Then he is prohibited from entertaining that directly or indirectly because it has monetary value, especially in this situation, Your Honor, that it is in the course of his official duty. That is Section 7D, Your Honor, or in connection with any Galing ni Atty. Torrio. Kakaasa. Oo, in connection sa office ni Abalos, yung pagtanggap niya ng reward na yun. Di ba? Ito, kamaya sasabihin niya kasi hindi niya pa natatanggap kahit 5. Hindi po yun. Yung deal nyo. Halimbawa lang ha. Meron kayong, halimbawa lang to, sa ibang tao naman, may deal kayo sa drugs. Di ba? Nakikipag-deal ka na. Politiko ka, nakikipag-deal ka about sa drugs. Kahit hindi mo pa natatanggap yung pera kahit 5, the fact na politiko ka, public officer ka, hindi ka dapat nakikipag-deal sa drugs. Anong ibig sabihin? Yung deal mismo patungkol sa droga, illegal. Same thing dito. Hindi ka dapat tumatanggap nung sinasabing reward dahil yung palang illegal na yon even before the consummation of the action. Kasi yung tandaan po natin ang oral is an agreement. Binding po yan, contract na yan. Kaya hindi kailangan ma-consummate yung action. Naintindihan, Abalos? operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. He is supposed to implement the law. Now, he has already invited reward hunters, if you don't want to call it bounty hunters, Your Honor, to go after Pastor Apollo Sikibuloy, even if our motion for reconsideration with the Department of Justice is still sitting, Your Honor. Even if the Department of Justice has not acted upon the case for 4 years, Your Honor, and all of a sudden,
it was resolved in the height of the Senate investigation by Ayan, Senate yan, tataas-taas ka man ng kamay. O, kita mo, sabi dito ni EJ, partida, walang script na binabasa, correct. Matalino talaga ito, sabi ko sa inyo eh. Naku, huwag ka na magtataas. Pagka ganyan, kausap mo matalino, huwag ka nang pumalag. I suggest huwag ka nang pumalag. Lalo kang babaon. Kumbaga sa suntukan, yung kalaban mo sa suntukan, ang laking tao, may mixed martial arts pa. Huwag ka na. Stay down. Huwag ka nang bumangon, huwag ka nang pumalag kasi lalo ka lang mabubugbog. Ito, sasagot ka pa, lalo ka mabubugbog, Abalos. Hontiveros, Your Honor. And there is now a warrant of arrest, and we are still questioning the validity of the warrant of arrest, Your Honor. And now, the good secretary is offering the award from private persons. Note, Your Honor, that PNP did not even offer an award. Why, Your Honor? Because they have their own NAPOLCO memorandum circulars as to what are the requisites before you can put up an award. Yan, kita mo, yung police mismo, meron sila kung bago ka mag-put up ng award or reward money. Meron pong guidelines yan. Ito sila, Abalos, basta-basta na lang sumigi-sige. Naiintindihan nyo po? Mali siya doon. Yan yung kina-question. That is NAPOLCO Memorandum Circular 2019 as amended by NAPOLCOM. Back up ng batas. Dilintik yung mga abogado mo. Gapa ngayon, hindi nila alam saan yung batas na yan. Di ba? Hilong-talilong sila dyan. Sapul sila dyan. Nag-quote ng batas, eto preba ko. Kasi kailangan, pag nag-quote ka ng batas, sasabihin mo mali yung batas niya. Paano mo sasabihin? Hindi pwedeng chismisan dyan. Kaya nga yan ang gusto ko sa demanda. Yan ang gusto ko pagka maayos ang kausap mo. Hindi pwedeng bintang ng bintang na walang ebidensya. Hindi po ganyan mag-usap ang abogado. Circular number 2021, Your Honor. That's 063. So therefore, Your Honor, the NAPOLCOM is governed, Your Honor, by certain rules as to when you can offer our reward. Yet, the Secretary Hindi kayo nagsumusunod sa rules. Maliwanag. of Interior and Local Government is all of a sudden is entertaining and is even announcing to the whole world this reward system which is not in accordance with the NAPOLCOM circular, Your Honor. Thank you. Thank you. You may respond, Secretary Abalos. Yes, Mr. Chair. Unang-una, sana napakinggan ni Attorney Torion. Nakikinig po ako. Yes. Yes. Dapat lang makinig ka. Ngayon, number one, ako po ay hindi nag-solicit. Never ako nag-solicit. At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ni 5. Wala. Tinan mong excuse yan, no? Paano kami matatanggap na 5? Hindi pa naman nahuhuli si pastor. 'Di ba? Kung ito ba naman ay professional magsasagot? Hindi kailangan na may matanggap ka. Bakit ka pumapasok sa illegal na deal? That deal is illegal. Yun ang punto ni Attorney Torion. Hindi mo maintindihan. SILG ka. Hanggang ngayon po, Mr. Chair. Pangalawa, napakaklaro ng sinabi ng Department of Justice. Andito ngayon ang DOJ. Pagdating sa batas, Kampi mo yan si Boying. Ano pa ba? Pagdating sa batas, hinusgahan nyo nga si Bantag, si Tebes ng DOJ because of sa katauhan ni Boying Rimulya ng case closed na agad, hindi pa naririnig yung panig nila. Huwag ka magpa-ayon sa batas. Politika yan and we all know that. Katokayo mo si Boying. Huwag tayong maglokohan. DOJ ka ng DOJ, bakit hindi? Yung NBI, under sa DOJ, ang ganda ng pagkaka-raid dyan sa KOJC. Pinuri mo ba? Nako ka. dapat tignan natin ang sinasabi ng Department of Justice at klarong-klaro ang sinasabi ni Yusek Nicolas Felix T. tungkol dito. At pangatlo, sabihin na natin yung sinasabi ninyo, matagal, etc., etc. Kaya naman tumagal to, hindi siya sumusuko eh. Tingnan mo, parang yung rason na ganyan, ayoko na sa magmura eh. Parang yung mga walang alam na vlogger, yung
laging magsasalita ng ganyan, sumuko ka na. Parang yung mga walang alam na trolls, yan lang ang kanilang sinasabi. Hindi po laging ganyan. Hindi, mali nga eh. Kasi may karapatan na ipagtanggol ng isang akusa. Tandaan po natin ha, hindi pa po napapatunayan na may kasalanan si Pastor Kibuloy. Meron pa siyang paraan kung paano na sasabihin through his lawyer yung kanyang mga legal na karapatan. Hindi basta pwede susuko. Ewan ko sa iyo. Ano ba kayo? Nagbumuka kayong Pasukuin niyo si Pastor Kibuloy. Kaya nga nagkaroon tuloy ng warrant of arrest. Not as simple as that. Matitigil lamang to kung siya'y harapin niya ito at sinasabi niyo naman kanina, hindi ko naman sinasabi, klaro naman sinabi ko, he is deemed to be innocent until his guilt is proven. Naku, hindi ganyan ang No? ginagawa So dapat ninyo. lamang ito. No? So yun naman po ang aking sagot. And let it be on record na yun po ang posisyon ko rito. Thank you so much, Your Mr. Honor. Chair. Just a quick Thank you, Senator, Secretary Abalos. You may respond, Attorney Torion. with due respect to Secretary Abalos, the problem with this explanation is not it only covers one half of the law. What is prohibited, Your Honor, is that public officials and employees shall not solicit or accept directly. Bro, gutom ka na ba? Gusto mo una ka na? Sige. Mga 20 minutes tapos naman na ako eh. Para kain tayo. or indirectly. The fact that he announced it, Your Honor, even if we say that he did not physically accept the money, Teka muna, may But offer- nagtatanong dito, sino si MC Abalos? Sino yun? Hindi ko kilala yun eh. May nagtatanong dito si Eve. Sabi niya, sino si MC Abalos? Oy, nako, sino yun? Nako. Sino si MC? Sabi mo, noon na nagbigay ng 10M sa'yo. Nako, sino yan si MC? Nako. offering the word is already an indirect acceptance of that favor, Your Honor. So therefore, it Yan, pailing-iling. Di ba? Yan yung sinasabi ko. Alam niyang nasa camera siya at mati siya. Alam niya, naiinsulto siya dahil tama ang sinasabi ni Atty. Torion at mati siya. So alam ng camera yon. Ay alam niya yon. Nakikita niya yon sa pulsa ng camera. Okay, iiling-iling siya. Yan po yung sinasabi ko sa inyong defense mechanism. Para wag na lang siya magmapahiya at na mukhang hindi ginagawa yung pagre-research. Walang alam. Siyempre, iiling-iling ka. Kunwari meron kang sasabihin tama. Kunwari meron kang pambara. Pero wala. Di ba? Ganyan yung mga tao na kino-confront mo. Addict ka raw. Anong gagawin? Ngingiti-ngiti. Hindi yan. Di ba? Ganyan. It's a defense mechanism. is covered by the law. And being a high officer of the government, he should have exercised the Panayang iling. Wala eh. Abalos knows, may sense. Tama yung sinasabi ni Atty. Torion. Kaya siya umiiling. becoming modesty. Pare, baka bawal ito kasi public official. Baka may kontrata ka sa akin. Baka sasabihin, tatakbo ako ng senador. Baka sasabihin, May pitik pa ron. Ikaw, Torion Atty. Torion, alam ko yung ginagawa mo ha. Pinipitik mo yung pagtakbo ni Abalos ha. Pero tama naman si dito si Atty. Torion. Huwag ka nang tumakbo. Wala kang patutunguhan, Abalos. No, kasi di umano, baka gagamitin mo yung pagsipsip ng mga contributor, ng mga financier mo na naharangan sa smuggling. Hindi natin alam kung saan galing yan para ikaw ay makatakbo bilang senador. Ay nako. na magsusuporta ka sa akin kasi may kontrata ka sa akin. All of these are being covered within our rules, especially Kung si Tory Anli lies, ito Anli Iling. Anli Iling ka, Abalos. Ang sakit no? Ang sakit, nasa camera, sinisermo ng ka ng abogado, tapos nagmumukha kang walang alam. Pati yung mga abogadong mga katabi mo, parang wala na rin pang alam Hindi na nila masuplak Anong gagawin mo? Di iling. Para magmukha kang maraming alam. Iling. in the light of the fact that Section 3C of RA 3019 likewise prohibits this, Your Honor. That is our only concern here, especially in the light of the fact that we are even questioning the finding of probable cause.
The motion for reconsideration, Your Honor, is still pending with the Department of Justice, even at Natatawa ko kay Abalos eh. Talagang ihaharapan nyo sa camera yung pagiling-giling. Nagmumukha ka lang defense mechanism mo yan. Nagmumukha ka lalong nasasaktan deep inside. Naiinsulto siya eh. Oh, giling. until now. Yet they allowed the Then warrant of timing arrest pa. to be issued. They allowed harassment Ano ba? in the kingdom. Teka muna, Atty. Torrio. Naguguluhan ako eh. Hindi ko na alam kung ano panunuorin ko kay ano. Kung iwi o iling. Ang hirap no, pagsasabayin mo yung tapos iling. Ang pangit ko. Ang pangit! Huwag mong gagawin yan. Sabay ang iwi sa iling. Nako, wag. Papangit, Abalos. Of Jesus Christ structures every day, Your Honor, where policemen would be Parang mag-ano sila, no? Parang nagiging magkamukha sila ni Marcos. Kasi yung kanilang mannerism parehas eh, no? Oo, di ba minsan gano'n? Oo, may kaya nga napapansin nyo, yung lagi magkasama, nagiging magkamukha. Bakit yung mannerism ng mukha nagkakaparehas? Oo, tingnan nyo, parehas magkamukha yung labi ni Marcos tsaka ni Abalos. jogging at 5 o'clock in the morning, full of with full battle gear, Your Honor, only clearly to show that they are harassing our members. That is our point, Your Honor. Thank you, Attorney Torion. Yusek Kati, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Nais rin namin sumagot dun sa dalawang sinabi ni Attorney Torion. Unang-una tungkol dun sa RA 6713 na sinasabi niya linabag ni Secretary Abalos. Maliwanag naman ang pabuya, ang pera, ang salaping maaaring mabigay sa DILG, pinapalabas ni Attorney Torion na ito ay suhol. Hindi ito suhol. Maliwanag sa batas na ito ay magiging suhol kung binigay ito or inulik ito para sa isang pabor. Hindi man nagbibigay ng pabor si Secretary Abalos. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, ang aming tungkulin na may patupad ng ating mga batas. Ang pangalawa gusto naming sagutin ay ang pagsabi niya. Ang sinabi niya ng DOJ daw ay nagkamali dahil hindi namin na-actionan agad ang appeal laban kay Pastor Quiboloy. Itong issue na to, unang-una, nasa korte na to. Kumbaga, kung gagamitin natin yung sinabi ni Attorney Torion kanina, sub judice na ito. So, Mali. kumbaga, sinasabi niya, Alam mo, i-correct ka, mali yung gamit nito ng sub judice. Kasi sub judice pag nasa korte na. Hindi na dapat pinag-uusapan. Mamaya correct na si Secretary Abalos, linalabag ang sub judice rule, ngayon, ginagawa din niya. At bukod doon, ang korte mismo ang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Pastor Quiboloy. So, ibig sabihin, para sa korte, may ebidensya Sagot kayo ng sagot. Ayahan nyo si Abalos sumagot. O sige, sa bagay, sisip-sip kayo. Sige, ayahan nyo. siya at walang mali ginawang ang DOJ doon sa pagdesisyon sa kaso ni Pastor Quiboloy. Yun lang po, Mr. Chair. If I may, Your Honor, Thank you, Authority. Yusek Te. with due respect po, Attorney Torion, go ahead. Undersecretary Te, wala po akong sinabing suhol. Ang sinabi Kita mo kung gaano kasinungaling to mga to. Lantaran sa harap ni Senator Bato, wala siyang sinabing suhol si Atty. Torion. And yet, they are putting words into his mouth kay Atty. Torion. Ganyan po sila kasinungaling. Harap-harapan. ko dito, yung public official shall not solicit and accept directly or indirectly any gift, gratuity, or favor. Wala po akong sinabi. I just quoted the law as it is, Your Honor. Binasa lang yung batas. So may sinabing suhol. Kaya siguro guilty. Baka naman guilty kayo, Abalos. Guilty ang mga bataan mo na ang dating sa inyo suhol. Kasi nga, baka ganun ang dating sa inyo rin. Baka naman yan ay totoong suhol. Tayo nagtatanong lang naman. 'Di ba? Baka yan ay suhol talaga. Kaya masakit sa inyo. And with due respect to Secretary Abalos, baka meron talaga sipyat po dito. No? Kasi nga, yung Napolcom nga, meron nga silang clear parameters na-explain ko na last hearing po, yung Napolcom Memorandum Circular. Kaya siguro yung PNP hindi put up ng reward. Because if we will base it on their parameters, Your Honor, yung pinakamataas nga si Sahiron ay
6.7 million lang ata. O, tingnan mo ha. O, 6.7 ha. O, tingnan mo kay Pastor Kibuloy, 10 million. Teka muna, bago natin ituloy, sa mga paalala lang, yung mga hindi pa po nagla-like, i-like nyo po, napaka-importante yan para sa algorithm yan at ikalat ito ni YouTube. So mag-like po kayo. At dun sa mga hindi ko pa po subscriber, huwag kakalimutan, subscribe po kayo ha. O, sige, tuloy po tayo. Si Pastor Kibuloy, 10 million. Oo. So, even if we base it upon the parameters of the NAPOLCO Memorandum Circular, which actually has its own committee, Your Honor, committee on reward. No, they have their generals who will discuss these matters and apply the parameters before they would come up with the reward. They did not even put up that reward. Why? Because Pastor Apollo Kibuloy would not fit into the parameters set by the NAPOLCO Memorandum Circular. Yun. Doon sa memorandum na yun, hindi fit para bigyan ng reward money ang makakahuli kay Pastor. Ito lang si Abalos. Mga pauso nga eh. Alam mo, yung gobyerno mo, Marcos, yung mga bataan mong sekretary, ang hilig magpauso. No, saan ka nakakita merong kampo nag-jogging sa harap ng airport? Then, sinabi ko na nagkamali ang DILG. Hindi po ako nagsabi nagkamali. Although, nag-file kami ng motion for reconsideration po sa DILG kasi sa tingin po namin, medyo kailangan po yun wastuhin. Pero yung sub judice rule, alam ko po na si Undersecretary alam niya na if you are only discussing as to what happened, as to the procedural incidents of the case, that's not sub judice. But if he has a jurisprudence, Supreme Court decisions which can enlighten. Sakit, no? Pinaliwanag ngayon, bakit hindi ito sub judice? Kasi procedure yung diniscuss ni Attorney Torion tungkol dun sa kaso. So, according to him, ang nasa batas, hindi po sub judice yun. Pero kung meron kang jurisprudence na para kontrahin yung sinabi ko, then, sige, ipakita mo sa madaling salita. Magpapakumbaba si Attorney Torion. Ang tanong, wala silang malabas na jurisprudence. Ibig kong sabihin, Abalos and your team, mga pulis tore, mahina kayo sa research. Ginawa kayong mangmang, ginawa kayong bata, ginawa kayong unprofessional ni Attorney Torion. Why? Bakit? Una, mali, hindi kayo nagre-research. Pangalawa, mali talaga yung ginagawa nyo. Kahit anong baliktarin natin, ang mali. Sabi nga ng bossing mo, ang batas, hindi kayo lulusot. Kasi ang galawan ng KOJC nasa batas. Kayo po, wala. Yun po yun. Kaya, pahiya kayo. Anong panlaban nyo? Iling. Niwi. Iling. Niwi. Iling. Niwi. Pagpalitan nyo na lang, niwi, iling, niwi. No, sige. Para hindi kayo nagmumukhang walang alam. Good job, Attorney Torion. I am willing to learn, Your Honor. But as of my reading, Your Honor, that is not sub judice. Sub judice happens when you now narrate the declarations of a particular person in his affidavit. Ayan. Kung nirarate mo yung about sa person, doon yung mga nangyari. Ngayon, naiintindihan nyo na. Abalos, palitan mo yung ano mo. Palitan mo yung legal team mo. Mahinang klase. Attorney Torion, ginawa mo namang pag mong galingan masyado. Baka tsugiin ka. Ingat. Wag mong ginagalingan masyado, Attorney Torion. Hindi tayo nagbibintang, baka lang naman. Pero ako, may tanong ako sa iyo, Abalos. Ito, serious question. Serious question. Abalos, ikaw ba ay ready magpa-drug test? Pangalawa, ikaw ba, Abalos, ay sang-ayon na magpa-drug test ang Pangulo? Ibabase namin sa sagot mo kung anong klaseng tao ka. Iling. Ay, nako. Pero wag tayong maliligaw. Ang panawagan, drug test sa lahat ng sekretary, sa lahat ng mga matataas ang katungkulan sa gobyerno. Ang umayaw, wag iboto.
It's either pag umayaw yan, adik yan, or may ipinagtatanggol na adik. Posibleng hindi adik, kaya lang katsokaran niya mga adik. Mga kaibigan niya adik. Kaya duwag sa drug test. Yun lang naman eh. Ba't ka maduduwag sa drug test? Di ba? Oh. Sabi ni EJ, Coach Oli, wag mo gayahin, hindi bagay sa'yo. Ituloy natin. Sermonan mo. And ascribe it to be rightful, just like, with due respect to Secretary Abalos, just like what he did. Naawa ko kay Abalos. Oh. Nagmukha talagang ano. Abogado to si Abalos, di ba? Nagmukhang ano. A few minutes ago. That's sub judice. Wala. Thank you, Presidential Tracker. Ay, nako.